Doc Brian. Ayan. Doc, maraming salamat. Iba ko na artista natin. Sino ba yun? Facebook na yan. Tayo. Live na lang. What is love? That's our first question, Doc. What is love? Yes or no question? Yes. What is love? God is love. Yeah. Actually, yung shorter version, God is love. So, yun yung hinahanap natin. Hinahanap natin siya in everything. Love for nature, love for people, love for ideas. Galing lahat kay God yun. Kasi God is love. So, everything that we love is part of God. So, kasi si God is pure combination of love and justice. Yun si God. So, that is love. And then, there are different kinds of love. Pero since hindi naman tinatanong what are the different kinds of love, hindi ko na-discuss. Yun lang naman. Alright, thank you for answering that, Doc. And, meron pa. Can we play that again? Alright, that's our second question. Is falling in love a choice? Ang question. I don't like the term kasi falling in love. Kasi when you say you fall for love, parang ang nauto. Diba? So, I don't like the term falling in love. Maybe being in love, that is a better term. So, kung question is it a choice? Yes. And meron siyang criteria also. It has to be mutual. So, it cannot be one-sided. Kung maaaring sasabihin mo, love ko yung crush ko, yung palang crush mo hindi kanya love, then hindi yung love. That's only extreme liking. So it has to be a choice and it has to be mutual also. When we're talking about yung love for the opposite gender, no? So yun siya. It is by choice and it is also mutual. Alright, so can we play more? Mary, wala ko naman sa'yo. Alam mo sa akin, di ba ko yung tanong? Doc, is there someone na nakalaan para sa atin? What if hindi yun yung napili mo? It depends. It depends kung meron or wala. Hindi lahat merong nakalaan for us. Pero kung wala, alam mo rin yun. Like for example, kunwari meron kang gustong isang bagay, yung gumawa nung one thing na yun sa puso mo, hindi ikaw. It was actually God that is there. So,
wanting to get married or find someone to be in a relationship with is also from God. It did not come from you. Meron mga ibang mga tao na para sa kanila is ayaw nilang mag-asawa. Ayaw nilang mapasok sa isang relationship. Alam nila yon, that is what they want. So, alam na nila yon na wala sa kanila. Wala for them. It is not for them. Pero kung if you think that it is for you, then meron. Kahit na umabot ka pa ng 70, 80, 90, meron para sa'yo. If yun yung nasa puso mo. If you want someone, if you want to be with someone, then you have that desire. At yung desire na yun, hindi galing sa'yo. Galing siya kay God. So, the same as dun sa kay Abraham tsaka kay Sarah, nung sinabi ni God na bibigyan sila ng anak, huwag din kayong mainit. Kasi kapag nainip kayo, gumawa kayo ng another solution on your own, magiging komplikado lalo. So, dun sa tinanong naman na how will you know? How will you know kung siya yung para sa inyo? Well, number one, you have to pray for it. And alam naman ni God din yung gusto niyo eh. Hindi naman siya killjoy. Hindi naman niya bibigay lahat yung pabaliktaran ng gusto mo. So number one, yung gusto mo. And then, yung gusto mo, i-improve pa niya. Gagawin pa niya much better. Sometimes, yung namimit mo, akala mo hindi siya. Pero eventually kasi, we are not yet mature enough to know na siya ngayon. Maybe hindi muna siya, maybe after a few years, magiging siyang better person for you, but maybe for that time being, hindi muna siya. Pero pwedeng siya rin yun. You will know kapag nag-grow ka as a person. Kapag kunwari masyado kang, kapag you are with someone and yet hindi ka nag-improve, hindi ka nag-grow, then hindi siya yung para sa'yo. If you think na lahat ng nangyayari is nalilimit lahat ng gusto mo, and then hindi ka na nag-grow, nangyari, sabihin mo na, tara, merong activity din sa church, mag-attend tayo. Tapos sabihin niya, huwag na, tulog na lang, or mamasyal na lang tayo. Then you are not growing spiritually. If sinabi mo na meron akong exams para bukas, at sinabi niya, huwag na, maglaro na lang tayo ng video game, hindi siya yun para sa'yo. You are not growing educationally. If, for example naman, meron kang gustong anything that would improve you and then hindi ka nag-improve dahil sa kanya, then hindi siya yung para sa'yo. So, malalaman mo kung para siya sa'yo kung nag-improve ka kapag kasama mo yung tao yun. Kapag hindi ka, then hindi siya para sa'yo. Alright, so isip ko ba? Alright, so let's play another video. Sige bro, una. Basta, bro, seryoso ka. Paano mo nalaman mo siya? Di, no bueno. Sobrang simple lang yan. Ano ba? Paano nga ba? Yes. Yun, malalaman mo. Like for example, gutom ka at meron kang gustong pagkain. Alam mo yung gusto mo eh. Alam mo yung hinahanap mo. So, parang ganun din yan, you know. Sabi nga ng isang movie, being the one for the other person is like being in love. You know, you just know it. Sabi kanya, no one can tell you you're in love, you just know it, bones to bones. So, ganun din yun, you know. Question na lang nanon is kung siya nga ba talaga yung tao para sa'yo. Yun nga yung sinabi ko kanina. If you are improving in all aspects of life, then yun yung para sa'yo. If not, then hindi. Now I know. Siya na, adjust na. Ito nga ba kayo? Alright, so let's play another video. Yes. Does jealousy makes a almost number? Ano yung ending? Does jealousy Make you stronger? Yeah. make you stronger? Yeah? Hindi.
jealousy is a form of rust to an iron. Lagi siyang kumakain din sa love. Pero kasi baka sometimes, hindi jealousy yung ibig niya sabihin. Baka insecurity, which are actually very different. Insecurity is not a problem of the person that is insecure. Kasi for me, walang term na insecure eh. Merong term lang na unsecure. So, for someone na, if you are in a relationship and then your other partner is unsecure, then hindi niya problema yun. Problema mo yun. You need to secure that person. Kasi kapag hindi siya secure, then hindi mo na ipapakita yung full love. Maybe yung tineturn nila na jealous siya, na iinggit, or nagsiselos. No? Pero specifically kasi, love is not jealous kasi. So, tsaka ano naman yun eh, if you know na sa'yo, then sa'yo, kahit na diba, let go mo siya, kung sa'yo siya, sa'yo pa rin. So you don't need to be jealous. Kasi nga, it will just eat up your life. Jealousy is like, magdadrive ka ng 100 kilometers per hour sa highway or sa main road na maraming tao at naka-blindfold ka. So, parang wala kang pakilang kahit sino tamahan. Kasi umabot ka lang dun sa pupuntahan mo. And problem is, baka hindi ka man naabot, baka babangga ka. That's what jealousy does. But, being insecure, okay lang naman. It is a problem of the other partner. Now, kung yung partner hindi niya nasi-secure yung tao and lagi siyang unsecure, then maybe hindi rin siya yung tao para sa kanya. Maybe merong isang tao na pwedeng mag-secure sa kanya in a better way. Meron kasi ibang mga tao na yung kasama mo siya tapos lagi ka na lang feeling mo na unsecured ka. Pero, merong kang tao naman na may-meet na hindi ka na unsecured. Laging alam mo na lang na mahal ka niya, mahal mo siya. That's it. Wala nang tanong-tanong. So, you just know it. Then now you know. Alright, so then we do another video. So, bakit kailangan natin love? So why do we need love? Diba yung first na sinabi ko, God is love? At sino gumawa sa atin? Si God ang gumawa sa atin from His image and likeness. Then that means that we are constantly looking for our Creator, our source. And our source is pure love. That's why we're always looking for love. Now, sinabi mo na, diba? It is not only the physical love that we know of. It can be spiritual love, it can be educational love, it can be so many things. Love for nature, love for the arts, love for science, love for everyone, love for mankind. Lahat yan love. That's why we keep on looking for love. Kasi yun tayo eh. That is how we were created. Now, the opposite of love is walang love. No? If walang love, then you always have that emptiness. Kasi it is only love that can fulfill and fill that sa puso natin. So, yung ibang mga tao na walang love kasi nga, hindi nila hinahanap din. Sometimes, another question is, do we have to look for love, or will love look for us, or will love find us? But it doesn't matter, diba? If love cannot find you, then maybe you can find love. If talagang para sa'yo, then para sa'yo. So, pero yun, we need love because it is the one that fulfills us as a human being, as a person. Kasi that is how we were created. So, if you're not fulfilling your purpose, you don't feel complete. Kaya nga yung term, you complete me. So, na-complete na siya after siyang na-love. Pero na-complete lang siya in that aspect of love. Dapat mag-love din siya for other things, other people. So next, please. Ay, hindi na daw.
maybe ang ibig niya sabihin kapag nawawala na yung love, doon siya nasasaktan. No? Kasi when he is in love, hindi siya nasasaktan. No? When love kasi, di ba, is a sacrifice. Di ba? The best way for God na pinakita niya sa atin yung love niya is when He gave His only begotten Son. So it was a sacrifice. So, ganun din. When we love, we sacrifice. For example, dun sa taong minamahal mo, kakausapin mo siya over the phone, ilang oras kayo nag-usap, that's a sacrifice. Sa na matulog ka na lang, nag-usap kayo. The things that you give for the one that you love, kunwari bumili ka ng roses or chocolates, sa halip na kakainin mo na lang yun, or you spend it for other things, you give it to someone else. So that's a form of sacrifice. So, in looking at love, love is giving a part of us. Parte natin. No? Binibigay natin yun. And it is not only the physical things. We are giving our time and a part of our soul. That's why kapag nagmahal ka, binigay mo yung time mo and yung part of your soul dun sa person na yun, and then nag-end yung relationship na yun, you're not actually looking for that person. Hindi yung tao yung namimiss natin. Ang namimiss natin is yung part of us, yung time na binigay natin, yung part of our soul, part of our life, we gave away. And kaya medyo masakit. No? Now, kung iba sasabihin lang na what if hindi na lang ako magmahal, maghintay na lang ako ng proper person for me, okay lang din. Much better if kaya. If naman hindi, at nasasaktan every time, just make sure na every time na masaktan ka, matuto ka. Hindi yung ulit-ulit na lang. Same people, same mistakes yung pinafall natin. Kunwari, kasi nag-fall siya for the wrong guy. Alam naman yun na wrong, pero nag-fall pa rin, tapos nasaktan. And then another guy, the same exactly, katulad lang siya noong una, fall na naman siya for that guy. Lagi na lang. Diba? So, dapat matuto from our mistakes para wag tayo lagi nasasaktan. Ang term kasi dun is dapat masaktan ka less and less and less kasi natututo ka, pagaling ka ng pagaling. And then, every time na nasasaktan ka at natututo ka, nagbe-benefit yung tamang tao para sa'yo. So eventually, kapag na-meet mo na yung para sa'yo, then masaya. Kasi yung dati mong nasaktan ka, tinuruan ka niya how to become less maybe maingay, wangera, less inggitera, less jealous, diba? Yung mga ganong mga bagay. Pa-improve na tayo ng pa-improve. And ang magbe-benefit yung final and true person na para sa atin. Pero ano yun, all we have to do is either wait or learn. So kung ayaw mo masaktan, maghintay ka na lang. Pero kung nasasaktan ka sa paghintay, eh sige, maybe okay lang sa'yo masaktan. And that's the price you have to pay. You just have to wait. Diba? Yun lang. Okay, so I think we got this first question. Alright. Dito tayo eh. Mister. Ayaw bang Mr. Hindi, Miss. Alright, so. Guys, can we wait na? Yung question was, bakit mahirap mag-move on? Madali nang mag-move on. Mahirap mag-move on kasi iniisip niyo, mahirap mag-move on. Kung kasi alam niyo na hindi na yung para sa inyo, then huwag niyo nang ipilit. Diba? Kasi hindi pa mga tao, hindi na nga pinipilit ka. Kung hindi na siya mutual, hindi na pareho yung nararamdaman niyo, then hindi na siya dapat ipagpatuloy pa. Kasi kapag nag-hold on ka pa dun sa
emotions mo na hindi na siya talaga love, ang nangyayari na lang nun is, pinapabagal mo na lang na makilala mo yung tamang tao para sa'yo. For example, meron ka isang relationship, tapos nag-end, nasaktan ka. Ang gagawin mo is, magmumukmuk ka na lang sa bahay, hindi ka nalalabas. Tapos pa lang, ginawa ni God na yung next person na makikilala mo, siya na pala yung para sa'yo. Pero hindi ka na lumalabas ng bahay, nagmumukmuk ka na lang, nandun ka na lang, hindi ka makapag-move on. It was a choice for you not to move on. Kaya sinasabi ko, madali lang mag-move on. Kung nasaktan ka, okay, learn from it, tumayo ka, lakad ka, lumabas ng bahay. And then, probably you might meet the right person for you. Pero kung yung pinaturn natin na hindi ako makapag-move on, kasi hindi lang natin gusto mag-move on. Merong parte sa atin kasi ano yung masokista, yung gusto nating nasasaktan. So, part of us wants to stay there in that phase na nasasaktan tayo. Pero kung ayaw mo nang saktan, then you just have to move on. And it's a choice to stay dun sa part na hindi ka makapag-move on. And it's also a choice para makapag-move on. If you want to move on, move on. Kunwari, naglalakad ka sa daan, tapos natisod ka, naumpog ka, masakit, umiiyak ka. Ang gagawin mo, iiyak mo na lang ng isang taon doon? Diba dapat yung ka pa rin naman, maglalakad ka. Mas lalo na kung nadapa ka, daming tao na nakita sa'yo, tapos pinagtatawanan ka. Tumayo ka na agad, maglakad ka na. So, same as with in a relationship kapag hindi siya na naging successful, move on. Madali lang, it's a choice. You just have to get up, pick up the pieces, tuloy ka na naman. At least, ang isipin mo na lang is mas matalino ka na compared din sa dati. And you won't make the same mistake. So, tama po. Hindi naman sa choice. Ano sa isa? Yes. Alright, so, can we go to the next video, please? Next question? Okay guys, di ba ano pala ako? May kaibigan kasi ako, si Chichay at si Pedro. And minsan nagkasalubong po sila sa daan. Sabi ni Chichay, "Uy Pedro, sobrang saya ko. Kasi hindi na ako tinubuhan ng peoples." Sabi ni Pedro, "Uy, ulit ako ganyan. Bakit ano ba nangyari?" Sabi ni Chichay, "Hindi kasi wala na space." I see. Bakit naman? Kung dito mo, Tatanong na nga lang kay Doc. Doc, what's the right age to engage in a boyfriend-girlfriend relationship? So, your question was, what is the right age to engage relationship? Is that right, Lloyd? Nasaan ka na? Yes? What's the right age? So, what do you come again? Okay. Ano ba yung purpose ng being in a girlfriend-boyfriend relationship? Di ba, it is your, ina-announce mo na pwede ka na mag-asawa. Technically, that's how it is. So, kapag mag-asawa ka na, then that means kaya ka nang supportahin yung another person. If hindi ka pa nasa stage na kaya mong sumuporta ng another person, then technically, you are lying. You are saying na kaya na kitang supportahan, pero kung hindi mo pa siya kaya supportahan, then, hindi pa siya dapat. So, ang question ngayon is, what is the right age? If you're going to be really, really strict, it has nothing to do with age. It has something to do with your maturity, emotionally, mentally, and financially. That means you have to be able to support another person. Ngayon, kung emotionally hindi ka pa ready, yung konting ano lang, agad breakdown, then you're not yet ready. Mentally, kung hindi ka pa talaga yung nakapag-isip ng tama, then you're not yet ready. Financially, if you're not yet ready to be able to support that person, then hindi pa dapat. So, kahit na 75 years old ka na,
if you still don't fulfill those requirements, then hindi ka pa ready. Pero kung kunwari, 14 years old ka, then you want to be in that type of relationship, then ang gagawin mo is you need to be ready to become financially stable. Then if you really love that person, gagawa ka ng steps in order for you to be ready. And usually at that age, mag-aaral ka na mabuti, papakita mo dun sa person na you will be ready. After you finish and after you graduate, magtatrabaho ka. You will show that person na ready kang supportahin siya. So, now the question is, what if gusto niya talaga yung isang person na yun? Then, try your best to get to know that person on a friendship level. Pwede kayong maging friends, and yet wala talagang girlfriend-boyfriend relationship. Diba? Pwede. So that pareho kayong maging mentally, emotionally mature. Kasi yun yung the best foundation for a girlfriend-boyfriend relationship, which is the actual friendship. Kasi when we talk about girlfriend-boyfriend relationship, we're talking about emotions. Kapag emotions, sometimes they fade. Pero yung friendship, hindi nawawala yan. So, yun yung nagiging problem why ang daming divorce and annulment in the present day. Kasi they were never friends. At first, na kilala na nila, gusto na nila yun. Hindi yung gusto nilang maging friends lang. So, nung nawala na yung emotions, parang they never found a reason to stay together. Kaya, ang dapat, friends muna. Para kahit mawala yung feelings, friends pa rin. At kahit hindi pala kayo para sa isa't isa, friends pa rin kayo kahit maghiwalay kayo. Then that means hindi kayo masasaktan. No? So, it's up to you. If you think that you are mentally ready, emotionally ready, financially ready, then that's the time for you to enter into that relationship. If not, friends na muna. It will save you a lot of heartaches din eh. Kasi malay nyo, nung friend nyo siya, ang dami pala ng mga ugali na discover nyo na ayaw nyo. So, at least kahit na sabihin mo na sa sarili mo, ay, hindi ko to liligawan. Then at least hindi ka nasaktan kasi alam mo at a friend level, hindi siya talaga para sa'yo. So, dapat ganun lang. No certain age, it's just your level of maturity. Pero importante doon kasi financially ready. So yun, ma-friend zone tayo. So, next, please. Pag naman tayo ako, huwag kang pupunta sa negosyo. Bakit? Baka maligid yung gusto. Ano to? Serious question. Ano, makakonsider ko ba ng love kahit wala ng feeling sa akin yung partner ko? Consider ba na love if wala ng feelings para sa akin yung partner ko? Like I said, there's so many kinds of love. Diba? Mayroong love for a friend. Kaya na going back to that previous statement kanina, you try to start as friends. Kapag nag-hook sa kayo as friends, kahit na wala yung feeling na tineterm natin na love for the opposite gender, meron pa rin love for a friend na matitira. So, love pa rin. Love pa rin din naman eh. Nag-ibang lang yung category, but it's still love. So instead of love for the opposite gender, it became a love for a friend. So, pwede pa rin, it's still love. Kung kunwari naman, biglang even to the point na magkaaway kayo, pwede pa rin kung love your enemies, parang love pa rin yun. Kung mamatay siya, naging parte na siya ng lupa, then love for nature, part na siya ng nature, it's still love. Love will always survive kasi kahit ano. So, we have yung final question, no, not final, just lang yan. Paano ba hindi magpapares? Lalo na tayo
magsusurvive ang isang relationship kung hindi kayo parehas ng different belief at saka different faith? How's that? Hindi siya. Hindi siya mag-survive. Yung guideline dun sa Bible na do not be unequally yoked does not only have to do with having the same faith, having the same religion, having the same church. No, it does not only end there. It also has something to do with everything. Everything na like, even to the point na kung ikaw gusto mo si Ninoy Aquino, siya gusto niya si Marcos at lagi niyong pag-aawayan, then hindi pa rin siya magiging okay. Kung ikaw gusto mo malamig na malamig kapag natutulog ka, siya gusto niya mainit, then medyo question pa rin din yun. Now, baka ang tatanong nyo is, kung gano'n yung criteria, wala na talagang aabot na magiging sila kasi there will always be differences between each other. Yes, kung talagang pag-usapan natin differences kasi wala naman tayong clone, wala tayong katulad na katulad. Pero kaya nga siya love because you are willing to sacrifice. For example, kunwari siya atheist, or hindi siya naniniwala na mayroong Diyos. Ikaw naniniwala ka na mayroong Diyos. Then, the other person might try to sacrifice. Na tatry niyang maging katulad yung faith mo in order for him to show yung love niya. Kunwari ikaw gusto mo maanghang, siya ayaw niya na maanghang. It's either ikaw matuto ka na huwag na lang may maanghang, or siya matututo siyang pag-aralan niya ang maanghang. So, dun lalabas yung ng love, yung sa kanyang role, kung paano niya kayong pag-ibabind together. Kaya nga siya tinawag na love eh. Kasi yung love yung magiging glue, siya yung magdidikit sa dalawang tao. Imagine yung mga tao na pinanganak sa ibang parte ng mundo, pinanganak sa ibang parents, pinanganak sa ibang religion, iba-ibang pagpapalaki. And yet, they end up together naman na okay. Kasi may love. Diba kapag minsan meron tayo makita na tignan mo to, itong lalaki to, laging nakikipag-away to eh. Yung babae naman, napakatahimik, pero eventually, nung nakita nyo after say 30 years, 40 years sila pa rin, anong sasabihin natin? Ayan, true love. Na-pick up na natin eh. Siyempre, ibig sabihin nun, yung girl, natutunan niyang i-love yung guy na natuto siyang pagtsagain siguro yung pagkamagulo ng lalaki. Yung lalaki naman, natuto naman siya na medyo mag-mellow siguro ng konti para din sa babae. Kaya siya naging true love. Kaya, yung mga differences natin will always keep us apart, but it is love that will keep us together. If you don't have enough love, then hindi magsusurvive. Pero, ang kagandahan naman nun is, kung hindi siya nag-survive, hindi maganda. Mag-move on ka na lang kasi hindi siya talaga yung para sa'yo. Then, tinitake up lang niya yung time ng tamang tao para sa'yo eh. So, you have to be able to just move on. Bayan mo na, di ba? If it is not for you, then hindi talaga para sa'yo. Alright, so guys, dahil wala naman question dyan, so you are free to ask kung meron pa kayong gusto magtanong. So, meron gusto magtanong guys. So, where is Kuya Bon? Kuya Bon, ano yung question mo? Alright, buhay ka namin. So guys, kung may question kayo, you can come dito. Jay, where are you? Yes. Okay. So, kayo, sino may question na about love, right? Love. So, Kuya Bon, here you go. Yung question ko, parang on a series siya. So first thing, is there such thing like practice of love? May kailangan mo na ba
Kailangan ba meron ka muna ikaw bago masabing love siya? Secondly, meron bang stage ng love? Is this essentially na may gusto sa love? Kailangan meron ka muna ito para masabing love siya. Example, kailangan mo muna yung puso mo para masabi mo i-love ka. Ganun. Tapos, secondly, is there such thing as stages of love ba? So, yung question kasi niya is, meron ba daw prerequisite for you to know kung love nga ba? Remember yung sinabi ko kanina that no one can tell you you are in love, you just know it. So, technically, walang prerequisite. Wala siyang dapat na you must be 21 years of age, you must have a pleasing personality, you must be at least college graduate in order for you to be in love. Wala siyang prerequisite. No? But for example, let's try to simplify, gagawin na lang natin dahil sobrang dami ng klase ng love. Usapan na lang natin is yung love for a guy for another girl. So, kung doon yung pinag-usapan natin, then walang prerequisite. Pero ang question kasi natin is, kunwari, when you're talking about the love leading to a girlfriend-boyfriend relationship, which eventually will lead to you being engaged, which would eventually lead to you being married, then yun ang main requirement. Even naman kapag kakasal, di ba, may requirement yan. Number 1, dapat hindi ka pa kinasal. Number 2, kung kinasal ka na, you either have to be divorced or not. Number 3, dapat you have to be a certain age. Diba? But kung consider mo yung boyfriend-girlfriend relationship as a prelude or ang introduction ng kasal, then dapat makufulfill mo na agad yung requirements prior pa. Pero yung the feeling of the love, wala siyang requirement. Pero if you're talking about the marriage, which is part pa rin yung love, may requirement. So, marriage has a requirement, love has no requirement. No? Love knows no bounds, love knows no limits. So, kung walang limit, wala na siya requirement. And are there different stages of love? Wala. Love will always be the same. No? Just like yung love ni God for us has no stages. Wala siya na, ay, bago mo pa lang ako tinanggap. Medyo slightly mahal kita. Walang ganun. Tapos, after 5 years ka nang nag-attend ng church, love na kita, ni God. Tapos kapag biglang dami pang mga ministries and then, sasabihin niya, love na love kita. Hindi. There's no such thing as stages of love. Degrees, we're not talking about we're not talking about yung chronological stages. We're talking about degrees of love. Wala siyang ganun. Love will always be love. Love will always be the same. The only difference is that the level of happiness is different. For example, gawin natin example yung kay God. Si God, love ka na niya from the start. It will never change. Kahit na may gagawin kang masama, kahit na magkasala ka, then He will always love you. Pero, yung sa kanyang degree of happiness is different. Kapag sinusundan mo siya, masaya siya. Kapag hindi mo siya sinusundan, malungkot siya. Kapag ginagawa mo lahat yung para sa kanya, then masayang-masaya siya. So, ganun din ang love. Wala siyang certain degree of depth. Na yung kunwari, sabihin mo dahil 10 years na sila, wow, mahal na mahal talaga nila isa't isa. As compared dun sa isa, 2 weeks pa lang sila. Hindi. Maybe yung 2 weeks pa lang sila nagmamahalan, mas malalim pa compared dun sa 10 years na silang nagmamahalan. No? So, wala siyang degrees of intensity. Pero, same din, ang may degree yung happiness. Kung kunwari, 10 years na kayong magkasama, masaya kayo kasi 10 years na. As opposed to, kunwari, 2 weeks pa lang. Diba? Pero yun, walang intensity si love. Meron lang intensity ang happiness. Now, as you love longer, you want to try to make the other partner happier.
gusto mo siyang mas napapasaya. So, yun na lang yung stages of happiness on how you will make someone happy. But maybe from day one na minahal mo yung tamang tao para sa'yo will always be the same until hanggang mamatay kayo. So, ganun yung love. Okay, so guys, meron ba yung question? I'll have 10 seconds para pag-pag-pag. 10, 9, 8, 7, we have a question? Yeah, that. Alright, so, any question mo? Sino ang nagtala? Ella, alright, go na. Do you believe in soulmate? When you say kasi soulmate. Okay guys, ganito na. Okay, soulmate daw. Medyo tricky kasi yung question. Ang pinanggalingan kasi ng term soulmate is from another religion, from another belief that there's only one soul na split siya into two, and then your whole life hinahanap mo yung the other half. So I don't believe in that concept. Pero if you're talking about someone talaga that is ideal for you, then if you will term that as your soulmate, then I believe in that. No. But there's a criteria for the soulmate. Your soulmate doesn't even have to be someone na yung love mo. It can be someone na barkada mo siya. And then you'll be soulmates for the rest of your life. Parang BFF kayo. So, yun yung for me, the soulmate. No? Masaya ka kung yung soulmate mo na tiniterm natin na para sa'yo is someone na siya na rin yung magiging asawa mo. Then you'll be happier. Pero on the term na yung isa kayong soul, na isang identity lang kayo, nag-split lang into two, I don't believe in that. Pero if there is someone meant for you, parang yung destiny mo, then I believe in that. The only problem now is, for example, you are destined to become the president of the Philippines. For example, you're destined, no? For example, isa sa inyo is supposed to be the president of the Philippines. Pero in order for you to become the president of the Philippines, you need to be able to be strong. Kasi on your way to become the president of the Philippines, ang daming mga makakalaban, no? So God will try to strengthen you by sending people na nakakainis para lalakas ka as a person. And what if you're destined to become the president of the Philippines, and yet hindi mo nakayanan yung isang pagsubok na technically kaya mo naman, pero para sa'yo, hindi ko kaya. At ang ginawa mo is pumunta ka dun sa bridge at lumundag ka sa bridge at nagpakamatay ka. Then you are still destined for that, to become the president of the Philippines, pero ikaw na yung nagbago. Change mo na yung sarili mong destiny out of your choice. So, ganun yun. I believe in soulmates. I believe that there's someone for you if you have that desire. If you don't have that desire to be with someone, then wala. Yeah. Okay, so meron pa ng question si Harvey. Harvey. Ang tanong ko po, dapat mo bang tanggapin yung rejection ng ng taong mahal mo? Kasi hanggang doon na talaga yun talaga yung movie ng friendship lang. At paano mo yun masasabihin magkakaroon ng breakthrough sa buhay? What if meron kang ano yun? Harvey, kunwari meron kang sabihin natin, example, meron kang kotse. No? And then you have, kunwari, binigyan ka ng kotse na worth 1 million. Gustong-gusto mo yung kotse. Gustong-gusto mo siyang tinadrive. No? Tapos bigla, for some reason, kukunin yung kotse sa'yo. What if, kunwari, sasabihin ko sa'yo, kukunin ko yung kotse mo, akin na lang siya.
anong gagawin mo? Bibigay mo na lang ba sa akin, hindi ka masasaktan? Tapos, masaya ka pa, ibibigay mo sa akin? Hindi, di ba? Usually yung masasaktan ka, tatanong ka muna, bakit ko naman bibigay sa yung kotse ko? Di ba? Pero what if naman sinabi ko sa yung kotse mo na worth 1 million, papalitan ko ng Ferrari na kotse na worth 20 million. Mag-iisip ka pa ba nun? Hindi na, di ba? Now, what if sasabihin ko sa'yo na yung relationship na nasasaktan ka, na na-reject ka, hindi yung para sa'yo and there's someone much better for you, then hindi na ngayon question sa akin yun. Hindi mo na itatanungin sa akin, hindi mo na ako tatanungin ngayon na kailangan mo bang tiisin yung rejection. Ang question ko na lang yan is, gusto mo pa rin ba yung relationship na hindi naman para sa'yo, and yet yung para sa'yo talaga is way much better. So, babalik ko yung question ngayon sa'yo. Kung alam mo na meron talagang taong para sa'yo na much better pa dun sa taong nag-reject sa'yo, isipin mo pa ba yung nag-reject sa'yo? Hindi na, di ba? Ngayon, if you have that in your heart, meron kang desire to be with someone talaga that is special, na mamahalin mo, and yet ni-reject ka nun, then that means hindi siya para sa'yo. Kung hindi siya para sa'yo, then may para sa'yo talaga. Hindi, huwag mo nang isipin yung rejection na yan. Kasi, ako, i-greet na lang kita nun ng Happy Independence Day. Kasi naging kang, na-free ka. Diba? Yung hindi mo na kailangan na ikaw pa yung gumawa ng story na maghiwalay kayo dahil may mahal ng iba, mas madali pa yun. Kasi mahirap yung iba nga. May mahal na sila iba, nandyan pa yung dati. Di nila alam pa paano nila i-break yung relationship. Mas mahirap yun. Maybe God is making a way na i-reject ka na lang niya para kumari, ikaw yung masaktan, hindi ka mahirapan. And yet, darating siguro in the future na para sa'yo. And if hindi pa siya dumarating, then that means you're not yet ready. Like for example, kung kunwari, sinabi ko sa'yo, kunin ko yung kotse mo, bibigyan kita ng mas magandang kotse, hindi ka pala marunong mag-drive. Baka ibabangga mo lang yung Ferrari na kotse, hindi ko muna bibigyan sa'yo. Tatago ko muna. Bibigay ko lang siya sa'yo kapag alam ko na marunong ka na mag-drive. So, ganoon din yun. Itatago muna ni God sa'yo yung taong para sa'yo. Baka kasi, sa sobrang maliit lang na bagay, mag-away kayo, naghiwalay kayo, mawawala siya. Sayang. So, i-ready ka muna ni God bago ibibigay yung perfect na tao para sa'yo. Walang taong perfect, no? Walang taong perfect, pero merong perfect para sa'yo. So, huwag mo na isipin yung nag-reject sa'yo kasi merong much better person for you. Okay, so, may question po tayo dito, pero I think sinasabi nila mali. Okay, so, anyway, I think question ni Jomar, sabi niya, paano daw po, if, for example, I have a girlfriend, tapos pinala ko siya sa bahay, tapos pinakalala ko sa dati ko, and then yung dati ko hindi niya gusto yung girl, tapos nagkasagutan kami ni daddy, sorry. Sorry. So, makonsider mo pa daw yun na love. Okay. Oh, good pa rin daw eh, kung ikaw continue relationship kahit di siya gusto ni dati. Okay. I-note ko muna na lahat kasi mga tinanong nyo kanina are actually the usual questions. Ito, next question na to, ito na yung medyo mas mahirap na question. Kasi hindi na lang dalawang tao involved. Marami na. May parents na, may pamilya na, may kapitbahay na. Diba? Baka pati best friend mo, ayaw siya. So, ang dami ng taong involved. There's so many people to consider ngayon. Pero ang question natin is, how will you know kung love pa rin ba yun? Ano bang gagawin mo? Ang question siguro niya is, paglalaban ko ba? Paglalaban ko ba yung love na yun? Yun ba talaga yung para sa akin? Or is it a sign na hindi yun para sa akin? Siguro yun yung hinahanap niyang sagot, no? So, first off, before nyo isipin yung ibang mga tao
para mas madali, no? Para mas madali, isipin nyo muna, simplify nyo. You break it down. Ikaw muna. Masaya ka ba kapag kasama mo yung isang taong yon? Kung ang sagot mo doon is, oo, masaya ka, then okay ka na. Second question mo sa sarili mo nun is, am I being a better person when I'm with this person? Kung ang sagot mo na naman is, oo, then another plus point yon. Alam mo na siya yung para sa'yo at your own level. Now, ang question is, mahal ba niya ako the same way na mahal ko siya? Baka pala ikaw, mahal na mahal mo siya, siya pala, type ka lang niya or crush ka lang niya. So, alamin mo muna yun. Kung siya rin pala, mahal ka rin niya, and para sa kanya, nagiging siyang better person dahil sa'yo, then, okay na kayong dalawa. Okay, hindi naman pwedeng kayo lang dalawa ang titira sa isang isla at magpakailanman kayo lang dalawa doon. Kailangan yung tumira sa isang society na nakapalibot kayo sa maraming mga tao. Now, something that you have to figure out is it a sign na ginagawa ni God para maghiwalay kayo dahil ayaw niya para sa'yo? Or is it a challenge para mas mapakita mo yung pagmamahal mo para sa Kanya? Well, for me, you need to, you need to honor your parents. No? You need to honor them in such a way na their opinion has to matter, has to count. But, you are not your parents also. It doesn't mean na kung ano na lang yung i-dictate ng parents nyo, yun na yun. Ang ayaw kasi natin is, pag namatay ka, umabot ka sa heaven, tapos sinabi sa'yo na, okay, ikaw, sa buong buhay mo, ito yung ginawa mo. Oo, hindi ko ginawa yun. Inutos lang sa akin ng nanay at tatay ko. Tapos may ginawa ko din. Sinabi lang ng best friend ko na gagawin ko yun. Walang ganun. There's no such thing, no? Lahat, hanggat walang barel na nakatutok sa ulo mo, it is your choice, no? So, but you have to honor and respect their opinion. So, now, ang gagawin mo ngayon is alamin mo. Kunwari, ang parents mo yung ayaw. Alamin mo, okay, kausapin mo ngayon. Talk to your parents. Sabihin mo, Ma, Dad, bakit niyo siya ayaw? Paano kaya? Niloloko ka lang nun. 10 pa yung boyfriend niya. They have a fair point. Diba? Kung totoo naman pala, then, they're right. Kung naman sinabi nilang, ayaw kasi namin yung kapag, nung pumunta siya dito, nakita ko siya. Nung kumakain siya habang kumakain siya, nagsasalita siya habang may pagkain sa bibig niya. Mas mababaw. Ngayon, you try to fix it by maybe if mahal ka nung girlfriend mo at mahal din niya yung parents mo kasi magiging future parents niya yun, she would learn to sacrifice. She would try to modify herself. Maybe she's not yet the right person, but doesn't mean she's not the right person. You can still modify and eventually matatanggap siya. Diba? Hindi naman ibig sabihin na dahil hindi siya natanggap, hindi na siya matatanggap forever. No? Pero kung tatanungin ako kung bang lagi bang i-take into consideration, yes, you take them into consideration. You have to respect and you honor their opinion. Kasi tandaan nyo yung mga parents natin, mas matanda sila sa atin, mas alam din naman nila. Although sometimes kasi baka nasaktan din sila in the past and akala nila siya yun. Akala nila dahil yung dati merong nanakit sa kanila na yung nanay mo na nagkaroon siya ng boyfriend dati na sinaktan siya. Tapos yung boyfriend mo ngayon, kahawig niya yung boyfriend ng nanay mo dati na nasaktan siya, akala niya siya yun. And then nagagalit lang siya for no reason. Then you have to know kung nga ba talagang valid nga ba yung objection nila. If you don't think it is valid, for example, kunwari sinabi ng nanay mo is ayaw kasi siya kapag kumakain siya, nagsasalita siya, may pagkain yung bibig niya, mambabaw na lang, di ba? Tapos, inaayos mo yun, na okay na siya. Then, ba't ayaw pa rin siya? Hindi, kasi kapag umiinom siya ng baso, may sound.
Pag lumulunok siya, may sound. Or kapag humihigop siya ng soup, may sound. Okay, nice ko na rin yun. Tahimik na siyang kumakain ng soup. Or hindi na siya kumakain para wala na lang masabing nanay mo. Tapos, meron naman sasabihin ng nanay mo. Bakit ayaw mo siya? Kasi humihinga siya. Diba? Parang medyo ano na yun. Medyo hindi na logical yung sinasabi ng nanay mo. Then, sabi natin, when you get into a relationship, it is your choice and it is your decision. Para kapag nagkamali ka, lahat ng blame sa'yo. Para hindi mo rin isisisi sa parents mo. Now, if you really want to get into that relationship at itatry mo siyang technically paglalaban, then you have to be ready. Kasi meron na rin mga ibang mga relationships na hindi talaga okay yung parents. Pero tinuloy, eventually, after 10 years, natanggap ng parents. Case-to-case basis yan. Pero for me, as much as possible, you try to honor and respect what they have to say. No. Kasi, tatagal yung buhay. So, meaning pati yung relationship nyo, mas tatagal. So, Doc, meron po tayo ng question from someone na naka-red dyan. So, totoo po ba daw yung saying na, totoo po ba yung kasabihang, the more you hate, the more you love? Love and hate are the same coin. For me, in my experience, love and hate are the same. They are the opposite sides of the coin. Di ba yung isang coin, yung isang piso, meron siyang head, meron siyang tail, isang coin lang yun. Maybe what we are trying to figure out ngayon is, iba ba si love and iba ba si hate? The term nga is someone that you cannot, can you hate the one that you love? Pwede, same emotions. Now, for me, the level of love that we have for another person is also the same level of hate or anger, extreme anger for another person. Like for example, naglalakad ka sa daan, merong isang tao nasa harapan mo, naglalakad lang siya, hindi mo kakilala itong taong to, hindi mo siya love. Pwede ka bang magalit sa kanya? Magalit na galit ka? Hindi, di ba? Hindi mo makilala yung taong yun. So, wala kang love sa kanya, wala ka rin naman hate para sa kanya. Or wala kang anger, di kanya mapapagalit. Pero yung someone na mahal natin, konti lang ginawa, mataas din yung emotion. Ngayon, kasi the love and hate are degrees of emotions. Parang, kunwari, dito, 0. You don't love that person, that's why you don't hate that person also. Pero umakit ng konti, medyo like mo ng tao, you can also be angry at that person. And then, taasin pa natin, todo na natin, you can love that person, but you can also hate that person. Diba? So, they're the same. Different side of the point, but same intensity. You cannot hate someone that you do not love. And if you're looking for parang example, di ba may ibang mga tao yung awin sila ng away everyday? Away na sila ng away. Tapos bigla ka na lang, naging sila. Di ba? Yung mga ganun eh. Yung araw-araw na lang nakikita yung dalawang yan, nag-aaway na lang sila na nag-aaway. Tapos, bigla na lang naging sila. O, inisip niyo yan, mga parents niyo eh, no? Yung araw-araw nag-aaway. But they love each other also. The amount of anger and hatred that they have for one another is also the same amount of love that they have for one another. Matakot kayo kapag hindi na sila nag-aaway, wala nang disagreement, kasi wala na rin love. Alam mo yun yung kunwari, may ginawa yung another person na ayaw ng kabila, wala na siyang pakialam. Hindi na siya magagalit, kasi hindi na rin niya love. So, take note lang naman. Pero syempre, ayaw natin masyadong matagal, yung baka naman everyday, puro away.
Tapos yung love is 5 minutes lang in a day, that's the whole day away. No, it has to be balanced. Kapag kasi mas marami na yung away, medyo baka another sign na naman yun na hindi na siya para sa'yo. Oh, but you can actually hate someone that you love. You cannot hate someone that you cannot love. Yeah. So, meron nagkaroon dito, yung baka tayo ibig, sinagot ko siya kanina. So, hindi na siya tatanong ito. And then, kung sino pa yung may mga question, please mag-rush kayo pumunta dito. Kasi after 10 seconds, hindi na ako tatanggap ng ating question. 10, 9, 8, 7, wala na. So, ito na po yung last question natin. Paano kung yung girl na gusto mo, meron siya ng karelasyon, pero siya, ikaw yung mahal niya. Is that right? So, paano daw po? Ano yung gagawin? Or, Okay, so another difficult scenario yan kasi nga hindi na lang kayong dalawa. May another person involved. So, siguro clear out natin yung sitwasyon niya. Si boy at si girl. Si girl, love niya si boy. Pero si boy love niya rin si girl. Pero si girl, meron isang guy naman na naglalove sa kanya. And maybe, mas naunang nag-meet yung dalawang yun. Tapos, eventually, na-realize ni girl na hindi naman pala yung boy number 2 yung sa kanya. Pero si boy number 2, para sa kanya, si girl ang sa kanya. Eh ngayon, si girl, na-meet niya si boy number 1, at para sa kanya, sila pala talaga dapat. Ang kawawa, si boy number 2. Diba? Remember yung sinabi mo kanina that before you get into a relationship, you have to be emotionally stable and mentally ready. Kung umabot ka sa ganyang stage, then that means you never fulfill that criteria. Minahal mo yung isang tao dati at sasabihin mo ngayon na hindi ko na siya mahal. Ito na yung mahal ko. Diba? For me, if meron, kunwari, for the guys, meron kayong girl na na-meet, nasabi ng girl, mahal ka niya, mahal mo rin siya, pero meron siya isang relationship, at sasabihin niya sa'yo na maghintay ka lang kasi hindi ko na siya mahal, maghihiwalay kami, tapos tayong dalawa ang magsasama and we will live happily ever after. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun kasi nasa relationship siya at may minahal siyang iba. What is going to stop that girl from doing the same kapag kayo na? Mas lalo kang masasaktan. That does not happen. So, kung mahal ka talaga niya, then before pa kayo papasok sa isang relationship, dapat wala na yun. Or mag-end na siya. Hindi pwedeng pagsabayan. Kasi nga, di ba, pinag-usapan natin, love is mutual. If it is not mutual, then it is not love. Maybe yung girl, meron lang siyang extreme liking kay boy number 1. At extreme liking din kay boy number 2 and confused si girl number 1. So, it does not happen. No? Kung talagang yun yung siya yung para sa iyo, then you have to be sure muna. Ang advice ko nun ay dapat kay girl, no? Si girl, dapat kung hindi siya sigurado dun sa relationship niya, which is obvious kasi may nagustuhan siyang iba, dapat tapusin muna niya yun bago siya pupunta sa another relationship. So same as with the boys din, sana huwag niyong gagamitin yung gasgas na linya na ikaw talaga yung mahal ko. Wala lang akong magawa. Nandito na ako sa relationship na to. Hintayin mo lang ako, maghihiwalay kami. Iiwan ko siya para sa'yo. Kapag ginawa niya yun, then kaya din niyang gawin ulit sa'yo yun. Diba?
Alam mo na kaya niyang gawin sa iyo kasi ginawa niya doon sa tao na dati mahal niya. So kung kaya niyang gawin doon, kaya din niyang gawin sa iyo. So, yun yung mga danger signs na huwag niyo nang papasukan yung mga ganung relationship. Kung sinabi man niya na mahal ka niya, pero meron siyang ibang minamahal, then chances are, it's either pinaglalaroan niya yun or pinaglalaroan ka niya. Either way, ang gagawin mo nun is tumakbo ka na ng malayo as much as you can from that girl. Maybe in the future, hindi ko sinasabing hindi siya para sa'yo. Maybe in the future siya nga, but the first criteria has to be fulfilled na walang ibang tao. Walang third party dun sa relationship. No. So, it does not happen. It will not end well. It will not be okay. It will also backfire kung ganun yung sitwasyon. So, don't go into that relationship. Kung kunwari sinabi sa'yo ng girl na mahal kita, pero I'm in a relationship, maghintay ka lang. Huwag na, lalaro ka lang nun. Sure yun. Kasi nilalaro din niya yung another person. Gusto lang nung girl yung attention ng maraming tao. Gusto niya yung attention mo, gusto yung attention niya. Gusto niya yung attention ng lahat ng tao. No? 10 kayo, 20 kayo, 30 kayo, hindi nyo alam. So, huwag na lang. Marami naman eh. Hindi naman yung makipagpatayan ka for one person. Hindi. No? Kung talagang sa'yo siya, sa'yo siya. Nasa Angeles ka pa lang, hindi ka pa pumunta ng Cebu, Davao. Malay mo, nasa ibang lugar. Nasa Pilipinas ka pa lang, hindi ka pa pumunta sa ibang bansa. You can never really say, for me, no? You'll have a hard time telling that special someone na, alam mo, sinulit ko na ang buong mundo at ikaw talaga yung para sa akin. Hindi ka pa man umalis sa probinsya mo. Diba? Mundo na yung sinasabi mo. You cannot say that. So, siguro when you see that type of relationship, tumakbo, umalis, maybe in the future kapag hindi na sila, you can try, but syempre, parang may points against na siya sa kanya. Kasi the same might happen. So, iwas lang siguro para huwag masaktan at hindi kayo iyak-iyak. Tapos, yung question kanina, paano mag-move on, tapos na-reject, na-move on. So, kasi cycle lang yun, diba? So, huwag ka nang pumasok dun sa cycle kung alam mo na umpisa pa lang hindi siya mag-work. Marami. Di lang kayo masyadong exposed siguro, kaya you don't really, and actually, doon tinitignan ko yung age nyo, no? Majority kasi sa age nyo. I'm telling you, the people that you think right now would be someone na pakakasalan nyo, you are 95% wrong. No? You are 95% wrong. Kasi, nag-aaral pa kayo. Kaya lang akala mo yun, kasi siya nakikita mo araw-araw. Ka-classmate mo, ka-section mo, kasama mo sa school. Dahil lang doon. Limited ba tayo dun sa classmate lang natin, or ka-section lang natin, or ka-school natin? Hindi. Parang nagkakagusto ko lang sa kanya kasi araw-araw nakikita mo siya. Kapag natapos ka na kunwari sa high school, nag-college ka, iba yung course nyo, di mo na siya nakikita, iba na yung makikita mo, yun na naman yung gusto mo na naman. During college naman yun. After mo nag-college, nagtrabaho ka na, kahit na pareho pa kayo ng college, at natapos kayo, nagsabay kayo nag-graduate, at nung nagtrabaho kayo, iba yung trabaho nyo, hindi mo na naman siya nakikita. Iba na naman yung magugustuhan mo. Most probably, eventually, yung 5% na lang, chance mo talaga na may mga ibang tao na lang talaga na yung tinatawag na ng mga childhood sweethearts nila na nagkakatuluyan. 5% lang yun. So, let's not be too idealistic na masyado nating ipapako dahil sabihin natin, wala na akong choice eh. Siya yung first boyfriend ko eh. Kahit nasasaktan ako everyday, hindi ko siya ma-let go. Bakit? Sinabi ba na yung first boyfriend mo, siya dapat talaga yung mapapangasawa mo? Diba? What if yung palang second boyfriend mo ang best para sa'yo? Would you rather hold on to that term na yung first boyfriend ko siya naging asawa ko pero miserable ako araw-araw? You only have a 5% chance na at this level yung
gusto mo, mapapangasawa mo. Malamang, hindi siya yon. So keep that in mind. Ngayon, isipin nyo na ngayon yung 5%. Nari, meron kang ka-classmate, crush mo. Isipin mo na lang, may 5% chance lang pala ito yung mapapangasawa ko. Hindi, huwag ko nang masyadong isipin yun. Gagawin ko na lang, mag-aral na lang ako na mabuti. Tapos, eventually, kapag ready na ako, then that's when I will decide. Diba? Pero if you still want to, then, again, it's your choice. I'm not saying all of these things dahil binasa ko sa libro. No. Most of these things I experienced. And I don't want you to experience the same mistakes that I made. Diba? Sabi nga nila, he who learns from his own mistakes is a fool. But he who learns from the mistakes of others is a wise man. You can still be a fool if you want to, but it's better to become a wise person. Matuto na lang kayo dun sa experience ng ibang mga tao. So that's why I'm saying, 95% chance yung gusto niya ngayon, hindi siya. No, if you're looking for a criteria, maybe hindi siya yun. So, medyo siguro, easy-easy na lang muna, huwag masyadong seryoso. Huwag masyadong end of the world kapag hindi ka niya pinansin, hindi ka niya gusto. Papakamati na ako, maglalaslas na ako, ayoko na, magbibigti na ako, hindi ko na kaya to. Easy lang. 95% chance, hindi talaga siya. So, huwag mo siyang dibdibin. And then, move on kung nasaktan. Learn from the mistakes and learn better whom to love in the future para huwag masasaktan. Okay? Masabi ko ba kaya? Alright, so, isip ba kaya? Kapagin mo nga, kapag mo sabihin mo, aral mo na. Aral mo na. Alright, so, hello, Doc. Hi guys, so hello. Alright, Doc, ano po, ano ba yung pwede niyong i-advise sa ating mga kabataan? Yung last message mo para sa akin. Yung I always love that quotation sa age nyo. There's that quotation na sinasabi niya na mahal mo siya, mahal ka niya, pero mas mahal ang tuition fee. So, mag-aral ka muna. So, huwag niyo masyado siguro isipin as if na it's a major part of your life. There will come a time na yun talaga yung time for that. Kunwari, at age of 12, sinabi sa'yo nung crush mo, mahal kita, tara, magpakasal na tayo. Papakasal ba kayo? Hindi, di ba? So, hindi pa kasi yung stage na yun. Pero, stage ba yun ng pag-aaral? Yes. So, sundan nyo na muna yung proper stage nyo. Mag-aaral muna. You can have affection for other people. You can be friends with one another. And then, maybe in the future, that will be your basis para masasabi mo na siya yung mahal mo. Pero at this point, I think it is too early. No? Ngayon, sasabihin mo, hindi, gusto ko talagang magmahal. Maraming klaseng pagmamahal. You can have love for nature, love for other people, love for God, love for pets. Mag-alaga mo na kayo ng aso, pusa. So many ways of loving. No? So, yun din yun. And also, you have to take note that love entails responsibilities. No? Hindi pwede yung parang love lang, yun na yun. That's why some people, mahal nila yung mga animal lovers. Kasi kung talagang sila, inalagaan nila yung lesser than human, then maybe mas mamahal nila yung tao kaysa yung non-lovers. So, and then something also that I have observed in the past for women, no? For the girls. Okay, mga girls makinig. Okay. For the girls, for the ladies. Yung may sasabihin akong secret na hindi na secret kasi lang yan. Yung mga guys, gusto nila ng mga babae na masiyahin at mapagmahal sa lahat ng bagay. No?
ayaw nila ng babae na miserable yung buhay, lagi na lang umiiyak, lagi na lang may problema, complain. Ayaw nila yan. Kasi yung mga lalaki, napakasimpleng nilalang lang. No, yung tipong, ang mga lalaki, kami, mga ano lang kami, parang gusto namin din maging masaya. And if papasok kami sa isang relationship na puro, umpisa pa lang, maproblema na, complain. Ayaw namin yan. So, ang gusto namin would be someone na yung masayang kasama. No? So, try to be happier. No? Gusto din namin yung mga independent. Kahit na gusto namin na nagdi-depend kayo sa amin, kunwari, gusto pa rin namin someone na magsusurvive kahit wala kami. Kasi akala ng ibang mga tao, akala ng ibang mga babae, dapat pakita mo na super dependent ka sa kanya. Yes, you can show that. Pero ayaw naman namin na yung wala ka ng decision na magagawa kung wala yung guy. Now, we want someone that is independent. And then yung final advice for the women is that if you are looking for someone, if you think it's time for you to look for someone that is right for you, simple lang yon. Kung gusto mo ng someone na yung bookish, maraming alam, probably you can go to the library. No? If you want someone na open-minded or yung spiritual life niya is malawak, go to church to meet that person. Hindi yung pupunta ka sa basketball court para makilala mo yung guy na crush mo. Kasi kapag kayo nagkatuluyan kayo at ikinasal kayo, kala mo yung guy na yon na laging nagbabasketball, akala mo bigla na lang automatic magiging siyang homebody. Hindi siya. Ang mangyari na lang nun is, akala mo okay na kayo sa bahay, aalis yan. Saan ka pupunta? Magbabasketball. Ha? Dito ka muna, hindi ka na nag-stay dito sa bahay, lagi nagbabasketball. Wala kang magagawa kasi alam mo na yun prior pa eh. Alam mo na, nung na-meet mo siya na lagi siya nagbabasketball. Kung yung iba, pupunta sila sa bar, pupunta sila sa mga restaurants, pupunta sila sa mga party para makamit ng guy, kapag nagkatuluyan kayo at ikinasal kayo at umuwi na kayo sa bahay, hindi mo siya ma-expect na mag-stay sa bahay. Kasi lalabas na naman niya, saan ka pupunta? May party kasi dun eh. May pupunta kasi kaming mag-iinuman kami ng mga barkada ko. It does not happen. Hindi bigla na lang overnight dahil ikinasal kayo, mag-iiba siya. No? So, kung gusto mo someone that is spiritually mature, you can try to look for them in the church. If you want someone intellectual, you try to go and look for them sa mga areas na alam mo naman na brains ang pinag-usapan. Huwag niyong expect na yung someone na pinupuntahan mo, biglang mag-change siya overnight. Yun kasi yung biggest problem ngayon. Kala nila, gusto ko makamit ng isang professional na basketball player. After nun, ang saya-saya namin, nasa bahay kami, nagkukwentuhan. Does not happen. Kung hindi na kaya yon beforehand na magkukwentuhan kayo, mag-spend time, mag-sacrifice for you, then it will not happen when you also get married. So, take note of that. You have to be happy, you need to be independent, and know where to look for those people. No? And then for the guys, maybe if you really love someone, you can try to change. Hindi pwedeng parang Robin Padilla na lang, pipilit mo yung sa'yo, magipagmatigasan ka. Kung mahal mo, kung hindi. Kung mahal mo yung tao yun, ipakita mo by changing and improving yourself. Now, yung most common scenario in the first date, yung guy tsaka yung girl, yung guy, sasabihin niya, sana itong girl na to hindi siya magbabago kasi siya na yung perfect para sa akin. Yung girl, sasabihin naman niya sa back of her mind, hindi siya masyadong okay ngayon pero siguro naman eventually magbabago siya. And most relationships fail kasi baligtad. The guy
will not change, and the girl na pinapakita niya yung good will change. So just be ready for those changes. Huwag niyo isipin na kung ano yung nakita mo, yun na yun. No? So, if you love someone, you learn to improve yourself. Kung kunwari sinabi, gusto ko kasi yung someone na may pangarap, then, you be that person na may pangarap. Diba? And then yung final one is, instead of looking for the right person, try to be the right person. Instead of naghahanap ka ng someone na perfect for you, be the perfect person. Instead of naghahanap ka ng someone na marunong magluto para pagluto ka, magluto ka. Mag-aral kang magluto para magiging perfect. Diba? So, ganun lang. Love is very easy. Finding the true person for you is very easy. Finishing and living your life with someone is very easy. We just make it complicated. Maybe I'm able to say that it's easy kasi natuto na ako in the past. Maybe sa inyo hindi niyo pa alam kasi hindi pa kayo natuto. Pero maybe, ang gawin niyo is matuto kayo by learning from other people na mas nakakalam. If your friends tell you, binibigyan kayo ng advice, makinig kayo. Huwag yung, huwag mo akong pakialaman, buhay ko to. Masasaktan ka eventually, buhay mo. Diba? Buhay mo nga, pero saktan ka. Maybe if you try to learn from the mistakes of others, you won't fall for the same mistake. Yun lang naman. So, as of this point, mag-aral muna, that is your stage. No? Pero at least, ngayon, dahil sa pinagsapan natin, if ever magmamahal kayo, mas matalino na kayo, mas alam nyo na. Cases of other people hindi nakarinig. No? And when the right time comes, then you're ready. Kesa yung bigla na lang na iyak tayo ulit. No? So, sana hindi tayo iyak. No? Sana hindi na tayo masasaktan. Pero, human nature maybe hindi. Masasaktan pa rin kayo, iyak pa rin kayo, pero sana hindi na. Makinig, matuto from other people. Okay? Let's call Pastor Israel. Yung mga dear youth, napakapalad natin at meron tayong naging resource person na hindi lang matalino kung hindi isang taong namumuhay ayon sa salita ng ating Panginoon. Kaya palakpakan natin si Kuya Doc at Kuya Doc Brian. Kaya sa hapon ito, Doc, meron kaming appreciation yung mga youth sa'yo. Maliit lamang pero it's a sign, form ng appreciation ng youth sa'yo sa pagbigay mo ng time sa bawat isa. Not only your time, but your expertise. Napakagaling, Doc. Nakikinig nga ako doon, parang may natutunan pa ako. Sabi ko, hindi na pala pwede, may asawa na ako. Kaya, Doc, thank you. And we appreciate and